Hello, Kayanggaw! Welcome po sa ating Flores de Mayo special and hello po kay Miss Lota na nakasalubong namin. Ito po yung picture namin. Opo, nakasalubong po namin siya sa SM San Pablo nung isang araw and shoutout po sa inyo. Pasensya naman kung kumakain pa ako ng french fries doon. Habang nasubo pa ako pag ganun, ma. Gutom? Gutom na gutom ako nun. Anyways, ma'am, shoutout po ulit sa inyo and maraming salamat at batiin nyo lang po kami kapag kayo Kayanggaw, pag nakita nyo kami, batiin nyo lang kami palagi kapag nakita nyo kami. And picture po tayo sa shoutout namin kayo. Yun. Tapos, ang Kayanggaw of the day nga po pala natin ay si Miss Erin Drake. Tinatanong niya kung paano daw tayo nagsimula and paano natin napag-decide na magkwento dito sa YouTube. Ang sagot dyan, kukwento namin mamaya pagkatapos ng story natin. Bale nga palang letter sender po natin ngayon ay si Joseph na karanasan niya noong nag-Flores de Mayo siya. And eto na, simulan na natin yung kwento. Paano kung sa isang barangay ay may taong kinikilalang hindi mabuti? Maniniwala ka ba agad sa mga sabi-sabi? Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Lalo na sa inyo Miss Clar at Sir Jay at sa buong team ninyo. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong buwan ng Mayo hanggang sa sumapit ang Santa Cruzan. Ako si Joseph at ito ang aking kwento. Oh, Mara, ilan ba nito yung kailangan mo, sis? Parang ang dami na natin nakuha. Hindi pa ba sapat to? Igagawin nga kasi ito ni Lola na bayong. At saka, ito rin yung nagpapaganda at saka nagpapatibay sa bayong eh. Hindi sapat yung kawayan lang. Tara, doon tayo. Hindi pa natin napupuntahan yun eh. Baka mas marami nito doon. Pero Joseph, hindi ka ba hinahanap sa inyo? Baka mamaya pagalitan ka na naman ng nanay mo eh. Hindi ko na pinapansin si nanay kapag ganun siya. Alam ko namang hindi na para sa akin yung galit niya eh. Hindi na yun tungkol sa kapakanan ko. Kundi sa gusto lang talaga niya. Ano naman yung masama kung nakikipagkaibigan ako sa'yo? Diba? Isa lang naman yung kung ano-ano yung sinasabi tungkol sa'yo eh. Oh, tiga mo, si Cherry. Laging kasama mo, hindi naman nagagalit yung magulang niya. Wala naman pakialam sa akin yung mga magulang ko, no? At saka, wala rin naman silang sinasabi tungkol kay Lolo Benito. Wala rin naman silang nakikitang ginagawang masama ng matanda. Ewan ko dyan sa nanay mo, Joseph. Parang ewan eh. Pero ayoko namang maging pasaway ka sa nanay mo dahil sa akin, di ba? Pero hindi naman pwede na sunod ako sa kanya, no? Lalo na't kung mali naman yung alam niya. Hindi naman kinulam ng lola mo si nanay, ah. Pero sinasabihan niya pa rin mangkukulam yung lola mo. Pero si tatay, kakampi ko naman dito eh. Lagi niya yung tinatama yung mali ni nanay. Kung si tatay yung magalit sa akin dahil sa ginagawa ko, mas matatanggap ko yun, no? Kasi alam ko kapag siya yung nagsalita, tama talaga yun. Pero di ko talaga alam kung bakit ganun si nanay kay Lolo Benito. Siya lang talaga yung nagsasabi mangkukulam daw si Lolo Benito eh. Tapos kailangan ko raw iwasan si Mara kasi apo daw siya namang kukulam. May ibang tao naman nagsasabi na ganun nga siya pero may iba rin nagsasabi na hindi naman daw. Kaya lang daw siya tinatawag na mangkukulam dahil doon daw sa alitan niya ng matalik niya na kaibigan dati. Parang ganun daw eh. Tinawag daw siyang ganun. Kaya ito, kumalat sa buong barangay. Nabansagan siyang ganun. Pero ang totoo, hindi naman daw talaga siya mangkukulam. At ako, naniniwala ako doon. Kasi apo niya yung kaibigan ko si Mare. Uy! Teka lang! Saglit, hintayin niyo naman ako! Joseph! Yung pinsan mo sumusunod? Oh, Lorde! Anong ginagawa mo dito? Ewan ko. Inutusan ako ni nanay na sundan ka daw dito eh. Gusto ko lang naman makisali sa inyo. Kaya sumunod ako. Si nanay talaga. Hindi ka raw kasi nakikinig sa mga sinasabi niya. Grabe, napagod ako sa paghabol sa inyo. Hingal na hingal talaga ako. Ano bang ginagawa niyo dito? Di nangunguha kami ng nito. Gagawin kasi pandesign sa bayong nila Mara. At saka okay naman kami dito ah. Wala naman kaming ginagawang masama. Talaga ng tiyahin mong yan. Uy, tingnan niyo to. Buhok to, di ba? Buhok? Anong buhok? Ito, tingnan nyo. Di ba buhok to?
nakakadiri naman na buhok. Oo nga no. At saka parang magaspang tsaka malagkit. Parang kadiri hawakan yan. Buhok ba yan ng tao? Hala, mahaba nga siya mga sis. Tapos parang buhok na makunat. Hanggang sa kaya to? Sundan pa rin natin? Tara, puntahan natin. Ako lang mauna. Ang pinsan kong si Lorde ang nauna para sundan kung saan nanggagaling ang mahabang buhok na yon. Para talaga yung buhok ng tao pero hindi normal ang haba. Hindi naman siya isang tuloy-tuloy na hibla lang. At kung susukatin, parang mula ulo hanggang balakang ng isang babae ang haba ng bawat buhok. Pero sobrang dami, magkakadugtong at nakasabit pa sa maliliit na kahoy. May iba nang nasa lupa at habang sinusundan namin yun ay napahinto kami sa isang puno. Sabay-sabay kaming napatingala sa sanga hanggang sa may nakita kami. Unang sumigaw si Mara, sumunod si Cherry, yung kasama naming bakla. At si Lorde naman ay napamura agad. Diyos ko! Ano yan? Alok na! Tao yata yan! Hala, tinatalian siya ng buhok na nakita natin. Sabi ko naman sa inyo, hindi normal yung buhok na yun eh. Umalis na lang tayo dito. Nakakatakot dito eh. Tara, umalis na tayo dito. Wala na normal sa nakikita natin. Nararamdaman ko anong oras malalagay tayo sa panganib dito. Tara! Mauna na ako. Bahala na kayo dyan. Naunang tumakbo si Cherry at sumunod si Mara. Kaya naman sumunod na rin ako. Dahil mataba ang pinsan ko ay siya ang nahuli. Sigaw siya ng sigaw sa hulihan. Pinapahintay kami. Pero tuloy-tuloy lang kami dahil sa takot. Hindi ko rin naman masisisi ang dalawa dahil mas lamang talaga ang takot nila. Sigaw pa lang ni Cherry halatang duwag na siya. Si Mara naman ay tuloy-tuloy lang sa pagtakbo. Napahinto lang kami nang makalabas kami sa kagubatan. At buti na lang talaga, dala-dala ko pa rin yung nito na kinuha namin. Hoy! Ano mo? Hintayin niyo naman ako! Hoy! Mara, ano ba naman yung nakita natin? Tao ba yun? Tao ba yung parang pinaslang? Ano yun? Ilang taon na siya doon? Ha? Ilang taon? Anong ilang taon sinasabi mo dyan? Di ilang buwan. Pero hindi mo ba napansin? Tuyo na yung balat niya. Wala na siyang laman, wala na siyang dugo. Halos butot balat na lang ang lahat. Pero alam natin babae siya, di ba? Nakita mo yung bungo niya? Hulmang-hulma, di ba? Grabe kayo. Mabuti nahabol ko lang kayo. Ang bibilis niyo naman tumakbo. Sigaw ko na sigaw sa likod eh. Hindi man lang kayo lumingon sa akin. Aba, pasensya na. Nakakatakot yung nakita natin eh. Pero tama kayo. Yung itsura niya parang ilang buwan na siyang nakabitay doon. Tuyot na tuyot siya eh. Pero yung buhok na nakatali sa kanya, parang hindi halatang nakailang buwan na eh. Kasi kung ilang buwan na yon, ang dami ng ulan na dumaan na. Nandun pa rin yun. Hindi ba dapat bumagsak na yun sa lupa tapos natabunan ng putik? Yun na nga eh. Yun din talaga yung napansin ko. Ang mabuti pa umuwi na lang tayo. Itatanong ko na lang muna kay Lolo yung nakita natin kasi baka may ideya siya dun. Tama ka. Tara na. Umalis na tayo dito guys. Sobrang hindi ko na kaya dito eh. Uy, teka. Wala ako eh. 5 minutes lang. Iinom lang ako. Nagpahinga naman kami sandali doon para kay Lorde. Nang huminahon na ang paghinga niya ay saka kami nagpatuloy. Bumaba kami ng bundok, dala pa rin yung nito. At pagbaba namin, unang bahay na nakita namin ay bahay nila Mara. Nadat na namin ng lolo niya na gumagawa na ng bayong. Iniipit niya ito sa pagitan ng dalawang paa habang hinihimay ang nito na gagawin niyang design. Lolo! Oh, bakit? Anong nangyari? Bakit naman ganyan yung mga itsura nyo? Hello, kasi meron kami nakitang patay dun sa gubat. Nakasabit sa ibabaw ng puno. Ano? Patay na tao? Opo, Lolo. Babae po siya eh. Nakasabit siya sa sanga ng kahoy doon. Tapos may mahabang buhok na nakatali sa katawan niya. Pero, yung babae po kasi wala na po siyang laman. Wala rin po siyang dugo. As in, parang butot balat na lang talaga yung natira sa kanya. Abay, seryoso ba kayo?
May mahabang buhok na nakatali sa babaeng patay. Pero wala na siyang laman tapos walang dugo. Tuyot ka mo siya tignan. Opo, Lo. Para siya nalipasan na 1 taon o ilang buwan sa lugar na yun. Pero hindi nga po namin siya naamoy na mabaho eh. Di po ba kapag may tao namatay na ilang araw at hindi na agapan mangangamoy talaga? Pero kanina po nung papalapit kami, wala naman kami naamoy eh. Yung buhok lang po talaga yung napansin namin tapos yan po yung sinundan namin. Nako, hindi pwede to. Lo, bakit po? May alam po ba kayo sa ganung bagay? Sobra po kasi nakapagtataka at parang hindi normal yung nangyari. At saka katawan talaga ng tao yung nakita namin doon. Babae po siya tapos mahaba rin po yung buhok niya. Parang yun na lang po yung matinong natira sa kanya eh. Kaawa-awa naman yung nabiktima ng animal na yon. Ng animal po? Ano pong ibig niyo sabihin? Parang alam niya po yung may kagagawan nun ah. Kubot yung may gawa nun. Kubot? Po? Ang kubot ay isang aswang na babae. Aswang po? Oo. Ang kubot ay isang uri na aswang. At ginagamit niya sa pamibiktima ang buhok niya. Yan ang pinakadelikado sa lahat. Kapag nalingkisan ka ng buhok niya, wala ka ng kawala. Hinihigop niya ang dugo at laman mo sa loob lamang ng ilang minuto. Bibitawan ka lang niya kapag wala na natira sa iyo. Kaya tuyon-tuyo ang nakita niyong katawan ng babae. Naku, may aswang talaga dito sa lugar natin. At naniniwala ako na hindi taga rito yung kubot na yon. Maaaring sa ibang barangay siya nakatira at napunta dito para mambiktima. Pwede rin naman na dinadala niya dito yung biktima niya at dito niya pinapapak. Kasi sabi niyo hindi ba may babae nandun? Yung namatay ay babae. Pero wala naman nababalitaan dito na merong nawawalang babae. Nakakatakot naman po yan, Lolo. Paano po kung nandito na talaga siya? Paano niya talaga manakit dito sa barangay natin? Oo nga po, Lo. Base po kasi sa sinabi niyo, parang hirap po kalabanin na aswang na to. Ikaw sa bagay, nakakatakot naman talaga yung aswang eh. Pero iba po talaga to. Buhok po yung ginagamit niya para kumitil ng tao. Parang masyado nakakawindang naman yung impormasyon na to, Lo. Basta't mag-iingat kayo kapag pupunta kayo ng bundok. Huwag kayo pupunta sa pinakaliblib. Kahit tanghaling tapat at nasa katawang tao yan, manlilin lang pa rin yan. Marami kasi ang klase ng kubot. May mabuti rin ganon, sila yung mga kubot na walang ibang hangarin kundi magpagaling ng tao. Pero marami ring masama. At merong 2 uri nito. Ang isang uri ng kubot, lalaki ang binibiktima. Kaya nagpapanggap ito na magandang babae at inaakit ang lalaking gusto niyang biktimahin. Yung mga lalaki may itsura lang naman yung binibiktima niyan, Lolo, no? Tama ka. Kaya sigurado ako ligtas ka doon, Lord eh. Si Lolo talaga. Pero kapag gutom na ang kubot, walang pinipiling lalaki yan. Kaya madalas, yung may mga asawa yung mga nabibiktima niya. Kasi ang mga taong ganun madaling mahumaling sa magaganda. Pero Lo, ano po yung isang uri ng kubot? Ito ang mga kubot na pumapatay na magagandang dalagita o dalaga. Ginagawa nila yon dahil gusto nilang manatiling bata. Parang tao na rin sila. Kagaya ng ibang babae. Iniingatan nila ang sarili nila para manatili maganda. Ganon ang isang uri ng kubot. Mga dalagita ang pinapatay nila dahil kapag hindi sila nakakain ng dalagita o magandang babae, bumabalik ang balat nila sa orihinal na anyo. Hindi, magpapasalamat pala ako kasi bakla ako. Hindi naman ako naakit sa babae. At hindi rin ako dalaga. Bakla nga po, di ba? Kahit sinong tao, kayang saktan ng kubot. Kahit ano pang kasirean mo. Kung kaya kanyang kainin ka agad, kakainin ka niya. Grabe naman si Lolo. Ligtas na nga sana ako tapos biglang hindi na. Ayoko lang maging kampante ka, Cherry. Mas mabuti na nag-iingat kayong lahat. Ngayon at nandito na yung aswang na yan, masasabi kong hindi naligtas ang lugar natin. Lalo na ngayon, paparating na ang Flores de Mayo. Alam niyo naman yung labanan doon, hindi ba? Yun kung sino yung pinakamagandang Reyna Elena.
Matapos sabihin yon ni Lolo Benito ay napatingin ako sa kanyang apo. Narinig ko kasi sa simbahan ng barangay na pinag-uusapan nila kung sino ang kukunin nilang Reyna Elena. Kasama si Mara sa nabanggit dahil totoo namang maganda talaga siya. Hindi nga lang alam ni Mara na pinagpaplanuhan na pala siyang kunin para maging Reyna Elena ng barangay. Matapos naming ipaalam yun kay Lolo Benito, ang sumunod naming pinuntahan ay ang barangay. Sinabi namin ng katotohanan tungkol sa nakita namin sa gubat. Hapon na nun at kasalukuyang nagsisimula ang Flores de Mayo sa simbahan. Nandun din ang nanay ko at tila may inaabangan. Ano? May patay na babae sa gubat? Saan nyo nakita? Doon po ka, malapit po sa kawayanan. Parang ilang hakbang na lang mula sa puno ng kawayan eh. Mahirap po kasi paliwanag pero mas mabuti siguro kung puntahan nyo na lang para maintindihan nyo. Madali naman talaga paliwanag eh. Ang iniisip lang kasi namin, baka hindi po kayo maniwala sa amin, Kap. Pero totoo po talaga yung sinasabi namin. Bakit ba hindi nyo subukan sabihin sa akin? Bakit iniisip nyo kaagad na hindi kami maniniwala? Paliwanag nyo para maintindihan namin. Kap, ganito po kasi yan. Nangunguha po kami ng nito para gawin design sa bayong ni Lolo Benito. Tapos may nakita po kaming buhok. Siguro po kung susukatin yung isang hibla, hanggang balakang ng babae sa haba eh. Pero marami po kasi yun tapos nagkabuhol-buhol. Kaya para naging matibay siya tapos naging tali. Haba, naging tali yung buhok? Base sa sinasabi mo, hindi lang basta ilang hibla ng buhok yung naiwan. Masyadong marami yan para maging tali. Tama po kayo, Kap. Marami po talagang buhok yun. Kung iipunin ho, hindi siya magkakasya sa isang ulo ng babae. Baka nga po 10 ulo ng babae yung kailangan nun eh. Pero hindi po yung buhok yung pinaka-problema dito. Yung nakita po kasi namin. Sinundan po kasi namin yung buhok. Tapos nakita namin paakyat siya sa isang puno. Pagtingin po namin sa puno, may nakita po kaming babae. Wala po siyang buhay tapos tuyot na tuyot po siya. Aba, parang ang hirap naman yatang intindihin yan. Kaya nga po ako nagpaliwanag, Kap eh. Sapat na sana yung may sabihin kaming patay na natagpuan namin sa lugar na yun. Ewan ko ba dito kay Cherry? Okay na sana yun eh. Mamaya hindi pa yan puntahan nila, Kap, kasi parang hindi ka panipaniwala. Pero, Kap, nakita po talaga namin yun. Hala naman kayo? Sabi ni Kap magpaliwanag daw ah. Ginawa ko lang naman yung sinabi niya. Sige na. Huwag na kayo magtalo dyan. Pero pupuntahan namin yung lugar na yon ha. Kapag wala kami nakita doon, yari talaga kayo sa akin. Sige po Kap, go po kami dyan. Meron po talaga kami nakita. Imagine na, 8 po yung mata namin, walang kumurat kahit isa. Kitang-kita po talaga namin yun na sabay-sabay. Dahil nga sinabi yun ni Cherry ay kumilos na si Kapitan. Nag-utos siya ng 2 SK members para puntahan ang bundok. Sinamahan namin sila ni Lorde. At sa pagkakataong yon, hindi pa ako napapansin ni Nanay. Abala kasi ang atensyon niya sa simbahan. At nang puntahan nga namin ang bundok, nandun pa ang katawan ng babae. Dahil doon bumalik kami agad sa baba at sinabi ng 2 SK na totoo nga ang sinasabi namin. Doon ulit kumilos si Kapitan at pinuntahan nila ang lugar. Pero hindi na kami sumama noon. Tapos na rin ang misa sa barangay. Oh, ano na Joseph? Nandun pa rin ba yung katawan? Oo, nandun pa. Kaya nga pinuntahan nila Kap eh. Di ibig sabihin naniniwala na sila? Nakita nila mismo. Napatunayan nila na tama tayo. Grabe no, nakakatakot talaga yun. Hoy, Joseph! Aray! Balik ka nga rito. Kumaharap ka na naman dyan eh. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Nanay, aray ko naman, Nay. Tigilan niyo ako, Nay. Joseph, mauna na pala akong umuwi ah. Sabi kasi ni Lolo, wag na raw ako magpagabi dito eh. Sige Mara, ingat ka sa pag-uwi ah. Iyayin mo na rin si Cherry tapos sabay na kayo. Wala naman tatambayan dito eh. Aray ko naman, Nay. Oo, sige. Maraming salamat nga pala sa pagsama kanina ah. Walang anuman. Bukas ulit ah. Ano naman ngayon, Joseph? Kung wala
siya kasama umuwi. Ang dami mo pang bilhin eh, ang laki-laki na niyan. Nay naman bakit ba lahat ng gagawin ko para kay Mara? Kontra po kayo. Alam mo siyang ginagawa masama sa inyo aray ko naman, Nay, ano ba? Eh sumasagot ka pa kasi eh. Pinagsasabihan ka na nga. Oo na nga po. Pero ano po bang ginagawa niyo dito, Nay? Parang hindi naman ikaw yung tipong gagala sa ganito Eh pumunta kasi ako dito para alamin kung sinong bata yung kumuha ng mga bulaklak ko. Pagtingin ko kasi sa bakuran kanina, wala nang bulaklak yung mga daisy ko eh. Kaya kung sino yung may bitbit na daisy na galing sa atin, ibig sabihin sila ang kumuha nun. Oh, ayun naman pala, Nay. Dapat tuwing hapon binabantayan mo yun. Ako kasi binabantayan mo tsaka si Mari. Nawawalan ka tuloy ng bulaklak. Pag talaga nagre-reklamo ka pa ha? Pinagsasabihan kita kasi para naman yun sa'yo. Kung ayaw mong maniwala tungkol sa pamilya niya, di wag ka maniwala. Pero yung sinasabi ko, sundin mo. Ewan ko, Nay. Mabuti pa, umuwi na nga tayo. Baka makipag-away ka na naman sa bata dyan Tara na. Dapat lang. Pinaghirapan ko yung daisy na yun eh. Tapos tatanggalan lang nila ng bulaklak. Hindi pwede yung ganun. Pamimihasa yung mga yan. Baka mamaya pagkatapos ng Mayo, ubos na yung bulaklak sa bakuran ko. Wow! Ang kara naman ng sasakyan na yan. Halatang mayaman ng may-ari, ano? Mukha nga, Nanay. At mukhang may plano na naman kayo dyan At kasi mayayaman, kinakaibigan mo Kahit ayaw naman ng mga mayayaman sa'yo, siksik ka pa rin na siksik. Syempre naman. Sa mayaman kasi may makukuha ka. Sa mahirap, wala. Ay, si Dalingat. Kuminto nagbubukas ng bintana. Baka may itatanong. Mauna ka nang umuwi sa bahay, dali. Napailing na lang ako nang agad na lumapit si nanay sa sasakyang yon. Bumaba ang bintana at dumungaw ang driver. Isang lalaki na halatang mayaman. Kinausap siya agad ni nanay kaya naman binaliwala ko na lang at umuwi na ako. Pagdating ko sa bahay, totoo ngang nawala ang mga bulaklak niyang daisy. Halatang kinuha ng mga bata at dinala sa simbahan. Nadatnan ko ang bunso kong kapatid na nagsasaing. Kumuha ako ng balde at umigib ng tubig panghugas ng plato. Dumating si nanay pagsapit ng dilim. Hoy Joseph! Ikaw talaga? Pumunta kayo sa bundok kanina? At talagang nakarating pa daw kayo sa kaloob-looban ng gubat? Nanay naman talaga kung makapagsalita kayo. Akala mo naman dalaga ako. Hindi naman ako mabubuntis, Nay, kahit kanina pa ako sumama, no? Pero makukulam ka, oo. Hindi ka talaga nag-iingat Sa sobrang galamong yan, tinan mo, posibleng ikamatay mo pa yan. Si Mama naman, sobrang uwi niyo naman. Gagala lang, mamamatay na kagad. Makukulam ka nga. O kaya maaaswang ka. Paano kung aswang yung Mara na yan? Sus, nasabi ko na nga hindi sila ganun, Nay, Yung nagkasakit na anak ni Aling Gloria, sino ba yung gumamot nun? Hindi ba't si Lolo Benito din? Nay, kung may nakita kayong kakaiba kay Lolo Benito, sigurado akong hindi siya yung aswang at hindi rin siya mangkukulam. Sa pagkakaalam ko, ang mangkukulam, matandang babae na gumagawa niyan. Sigurado ako na hindi siya aswang. Pero kung albularyo siguro si Lolo Benito, baka pwede pa. Kasi may mukhang pagka-albularyo talaga si Lolo Benito Sige. Ilagay nga natin na albularyo siya. Yung mga albularyo na yan, lapitin ng mga aswang at mangkukulam. Kasi magkakalaban yan sila. Kapag nakita nilang malapit ka sa apo niya, paano kung ikaw ang gamitin ng mga kalaban niya para gantihan siya? Nanay naman Simula bata pa kami, magkasama na kami ni Mara. Bakit hanggang ngayon, ito pa rin ako? Joseph pa rin naman ako, wala naman nagbago sa katawan ko Hindi naman ako nabungi, hindi naman ako napilay, wala naman ako sakit. Masigla-sigla ko na Kasi nga, hindi pa nangyayari. Patag mo na hintayin mangyari yan. O siya, sige nga, Nay. Paano kung totoo nga yung sinasabi nyo? Tapos nainis sila sa'yo kasi ganun yung tingin mo sa kanila tapos pinapaiwas mo pa ako. Tinatakot mo ba ako, ha, Joseph? Hindi naman po, Nay. Sinasabi ko lang naman paano nga kung ganun. O alam ba, mangkukulam nga si Lolo Benito. Hindi naman tayo aanuhin yan hanggat mabait tayo sa kanila tapos mabait sila sa atin. Kasi ang mangkukulam, Nay, nananakit lang yun ng taong nangalipos sa kanila Yung sinisira yung pangalan nila kahit wala naman silang ginagawang masama. Kaya kung ayaw nyo magalit sila, tigilan mo na yung kakaganyan mo sa kanila, Nay. Hindi naman nila tayo inaano
Gusto pa talagang magsalita ni nanay noon pero naramdaman niya mismo na may punto ako. Kumbaga sa mga sinabi ko, tinamaan ko siya. Kaya hindi na niya itinuloy ang sasabihin niya. Alam niya kasing may butas lang din yon, kaya naman nanahimik na lang siya. Pero halata pa rin sa mukha niya na naiinis siya dahil nasabi ko ang totoo. Isang araw naman noon, biglang nagkaroon ng tao ang bahay na matagal nang walang nakatira. For sale kasi yon dati at ang alam namin, nasa ibang bansa ang may-ari. At binibenta talaga ang bahay na yon. Pero sa pagkakataong yon, meron nang nakatira. At sa bilis ng pangyayari, naging kaibigan pa agad ng nanay ko ang bagong may-ari ng bahay na yon. Ala, saan galing yung pagkain mo, Nay? Ang dami mo naman tsokolate dyan. Kasi nga si Sir, ano nga ulit pangalan nun? Nakalimutan ko eh. Sir? Sinong Sir, Nay? Si Sir, yung mayaman. Si Sir Joaquin. Ayun, oo. Si Sir Joaquin. Binigyan niya ako ng mga chocolate kanina kasi marami daw stock sa kanila. Hindi naman daw kayang kainin ng mga anak niya. Alam mo ba, Joseph? Yung anak niyang dalaga, Diyos ko, ang ganda. At saka model daw doon sa lugar na pinanggalingan nila. May itsura, anak. Ba't kaya hindi mo ligawan? Ito naman si Nanay, oh. Makapagsalita ka naman, nakala mo, dali-dali gawin nun. Oh, bakit naman hindi? Imposibleng hindi mo magustuhan yun. Ang ganda-ganda. Ang tanong, Nay, gusto ba ako nun? Tsaka, ayok kong ipagpalit si Mara, no? Ay, ayan na naman tayo sa Mara na yan eh. Ano bang mapapala mo sa babaeng yon, ha? Wala naman yun kahit singkonduling. Nay, lalaki po ako. Hindi mo pera yung habol ko sa babae. Nakakababa naman ng pride yan, Nay. Ako, hahabulin ko yung babae dahil sa yaman tapos sa ganda niya? Hindi, no? Sus! Kahit kailan talaga, Joseph, napaka-arte mo. Ano naman kung mayaman yung babae sa'yo? Wala naman talaga sa pera yun eh. Subukan mo lang kasi. Malay mo, gusto ka rin nun. At proud naman ako sa'yo, no? Ang gwapo-gwapo mo kaya. Nay, hindi nga eh. Kung ganyan kaganda yung babae, sabi mo nga, model siya, di ba? Sa tingin mo, yung lalaking kagaya ko, papasa ako sa kanya? Kaya nga subukan mo lang naman. Huwag kang puro Mara. Mara na lang ng Mara. Nakakasawa na yan, ha? Pakiramdam ko, Nay, mas una pa akong tatanda sa inyo eh. Kapag ikaw lagi yung kausap ko araw-araw. Ito talagang batang ito. Hoy, nanay mo ko, ha? Hindi naman po ako nakakalimot, Nay eh. Pero may sarili akong desisyon pagdating sa love life ko naman. Grabe naman po kayo. Pati buhay pag-ibig ko, dinidikta niyo po. Hindi naman na obligasyon ng nanay yun, Nay, di ba? Tsaka, pipilitin niyo ako sa ganyan eh, hindi pa nga ako nagtatrabaho. Paano naman yung pride ko bilang lalaki? Nonobya ako pero wala akong mabibigay sa kanya. Ano yun? Nay, hindi naman po ganun kakapal yung mukha ko eh. Kahit anong pili talaga ng nanay ko noon, nalapitan ko yung mayamang babaeng bet na bet niya para sa akin. Hindi ko talaga siya pinagbigyan. Tuwing hapon, lagi kaming nasa simbahan at nakikisali sa mga bata. Nasabi ko rin sa pinsan ko ang ginagawa ni nanay sa akin. Simula nang dumating ang mayayamang taong yon. Minsan kumukomento siya tungkol kay nanay, pero mas madalas ay natatawa na lang siya. Bakit naman kasi ganun si Chang, no? Ewan ko na lang talaga. Para ka namang binibenta sa ginagawa niya eh. Ewan ko ba doon, Lorde? Nakakainis nga minsan eh. Kaso, kailangan ko rin magpigil kasi nanay ko, di ba? Speaking of nanay, ayun dyan oh. At tsaka, wow, sino yung kasama niya? Di yung anak ng may-ari na malaking bahay. Sigurado ko, inaya niya yung papunta dito. Wala ako, papakilala niya yun sa'yo. Mukha nga eh. Si nanay talaga. Kahit kailan talaga may pagkasip-sip talaga to. Kapag ayaw mo dyan, Insan ha, akin na lang yan. Di sabihin mo kay nanay para ikaw naman yung baby niya. Hoy, Joseph! Halika nga muna rito. Ipapakilala kita dito kay Irene. Iha, siya nga pala si Joseph, yung anak ko. Ay, hello, Irene nga pala. Narinig mo ba ako, Joseph? Tingnan mo, oh. Ang ganda-ganda, hindi ba? Ang ganda niya. Sakto lang po, Nay.
Ano ba namang klaseng papuri yan? Ikaw talaga kahit kailan. Nagagandahan ka naman sa babae, ayaw mo lang aminin eh. Si nanay naman talaga oh. Sabi ko ng sakto lang. Ano ba magagawa ko? Ilang yun tingin ko sa kanya sakto lang. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pero iiwan ko na si Irene dito ha, kasi may gagawin pa ako. Naboard kasi siya doon sa bahay nila, kaya ayan, mag-isa lang. Karapatan naman siguro niyang magliwaliw dito sa bagong barangay na titirahan nila, ano? At saka, wala naman ako anak na babae para doon ko siya pasamahin. Oh, edi ikaw na lang, kasi anak naman kita, di ba? Irene Iha, huwag kang mag-alala ha. Mabait naman niyang anak ko. Ganyan lang niya kapag ako kausap niya. Alam mo na, yung mga lalaking anak sa nanay nila, di ba? Opo, wala pa problema, tita. Ay, Joseph ha? Huwag mo pababayaan to si Irene. Kapag may nangyaring masama dyan, lagot ka talaga sa akin. Wala na akong magawa nang iwan ni nanay sa amin ng babae. Napansin ko pang parang natatawa si Lorde dahil kitang-kita niyang wala akong magagawa. Isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan ko. Pero sa loob-loob ko, nag-aalala ko. Baka kasi makita siya ni Mara. At ano naman ang iisipin ni Mara? Pero kung tutuusin, wala naman talaga akong dapat ipag-alala. Dahil wala namang meron sa pagitan namin ni Mara. Ni hindi nga niya alam na may gusto ko sa kanya. O siya, sige na, bukas na ulit ha. Hapon na rin kasi, kailangan na natin mag-asikaso ng hapunan natin mamaya. Basta ingat kayo sa pag-uwi ha. Ay nako. Oh, nandiyan ka na pala, Joseph. Hinatid mo ba si Irene? Ewan ko sa inyo, Nay. Ikaw na nag-desisyon ng love life ko Anong ako nagdedesisyon? Sigurado naman akong bagay kayo ni Irene. Kaya nga hinayaan ko kayong magsama dun Para naman makilala niyo yung isa't isa. Huwag kang pihikan. Maganda naman yung babae Maganda nga kaso easy to get naman. Tsaka maganda lang naman kasi yung makeup niya. Hindi kagaya ni Mara na... Oh, iyak ka na naman, Mara na naman. Huwag mo nga banggit-banggitin sa akin yung pangalan ng babaeng yan. Oh, sige na nga po, Nay. Pero huwag niyo na nga rin babanggitin sa akin yung pangalan ni Irene para patas naman tayo. Sa sobrang inis niya ay nagtanggal pa talaga siya ng tsinelas at hinampas yun sa akin. Ako naman ginawang panangga ang braso ko saka tumakas ulit. Kinabukasan, nagkita-kita ulit kami ni Mara sa plaza. Hapon ulit yon at tuloy ang activity sa simbahan. May mga taong nagpalaganap noon ng balita na may nakita na naman daw silang patay na babae sa gubat. At kapareho ng sitwasyon ng babaeng patay na nakita namin. Aba, bakit ba nangyayari ang ganyan? Hindi ko maintindihan ang paraan ng pagpatay Kahit yung mga polis hirap tukuyin kung ano talaga yung nangyari. Ganun talaga kapag namatay sa paraan ng kababalagan. Mahirap talaga intindihan ang nangyayari, Kap. Pero eto ang paniwalaan ninyo. Kubot ang may gawa niyan. Pinatay niya ang babae niyan para makuha ang pagiging sariwa nito. Ibig sabihin, Benito, totoo talaga yung kubot? Totoo yan. Lalo na ngayon. Nalalapit na ang Santa Cruzan. Yung mga gagandang babae sa barangay natin. Kailangan natin mabantayan na maigi. Dahil baka isa sa kanila ay isang kubot na aswang pala. Ano ba yan? Nakakatakot talaga. Pero paano naman kaya natin malalaman yun? Hala, maganda pa naman to si Mara. Paano sis kung hindi na pala ikaw yan? Ano ka ba? Ako pa rin to, no? May proteksyon ako. Binigay sa akin ni Lolo yun. Proteksyon? Pulsero sa paa? Hindi naman to basta pulseras lang May bagay yan sa loob na ayaw ng aswang. Kaya kung ako, ayos ako. Mabuti naman kung ganun. Mabuti pala na meron siyang binigay na ganyan sa'yo. Oh, kung ganun pala, kailangan bantayan ng mga dalaga dito. Ay, ako si Irene. Ano, Joseph anak, narinig mo yun, di ba? Ayan na naman kayo, Nay. Dadali na naman kayo. Basta, halika nga rito. Yari ka. Gagawin ka na naman bodyguard ni Irene. Ay, may ganon? Basta simula ngayon, Joseph, ha? Ikaw na ang laging kasama ni Irene. Basta ingatan mo siya. Ewan ko sa inyo, Nay. Anong ewan ko? Magkaibigan kami ng tatay nung si Irene. Kaya dapat kayo rin, no? Ingatan mo siya para hindi siya maswang.
Bakit po ba hindi na lang kayo yung gumawa? Kayo naman po yung may gusto eh. Hirap naman na maging anak nyo. Nakakasakal talaga, Nay. Makalayas na nga lang. Uy, Joseph, ano ba? Nanay mo kaya yan? Oh, nakita mo naman yung ginagawa niya sa akin, di ba? Ayoko nga eh. Pero yun yung ginagawa niya sa akin, oh. Oh, kita mo na? Pati si Mara sang-ayon sa akin. Hindi ba, Mara? Ganun naman dapat? Po? Oo nga po. Umuo ka pa talaga? Ikaw talaga, Mara. Hindi mo naman kailangan umuo eh. Aling Lucia. Oh, bakit? Ano po kasi eh. Halata naman po na ayaw ni Joseph. Real talk lang po ah. Huwag po sana sumama yung loob nyo. Pero si Joseph po kasi, meron po kasi siyang sariling gusto. At yon bilang nanay, siguro naman, kailangan natin irespeto yon. Kasi po kung gusto mo lang na nanay ang dapat sundin ng anak, paano naman siya magiging masaya niyan? Para mo na rin siya tinanggalan ng kasiyahan. Halata naman po na ayaw niya kay Irene, di po ba? At ayaw niya rin obligahin yung sarili niya na batayan siya. Hindi naman siya yayo ni Irene, di ba? Ba't ikaw pa talaga magsasabi sa akin ng ganyan? Anong alam mo sa pagiging nanay, ha? Bakla ka. Hindi naman ako nag-gets eh. Mabuti na lang talaga, Joseph, hindi ka nagmana dito. Milib talaga ako sa talino mo, nakakaintindi ka kaagad. Yung nanay mo, hindi eh. Manahimik ka na nga lang, Cherry. Nanay ko pa rin yan eh. Bakit? Alam naman natin na si Mara lang yung gusto mo, di ba? At ayaw na nanay mo kay Mara kasi siya rin yung gusto niya para sa'yo. Uy, Cherry, ano pinagsasasabi mo dyan? Manahimik ka nga, Cherry. Nainis lang ako lalo sa'yo eh. Ay, ayoko. Ayusin mo muna yung sirang preno ng bibig ko. Ang tagal-tagal mo na nararamdaman yan eh, pero hindi mo masabi-sabi kay Mara. At, oo, Mara, gusto ka nito ni si Joseph, torpe nga lang. Tapos yung nanay niya ayaw sa'yo kasi, alam mo na, di ba? Alam mo naman yung rason noon. At nakilala niya tong bagong salta na si Irene, na gusto niya para sa anak niya. At ikaw naman, sis Irene, feeling ko gusto mo rin yung ginagawa nitong nanay ni Joseph, no? Bet mo tong kaibigan namin, no? Ha? Oo, may itsura naman siya. Di naman siya mahirap magustuhan. Oo nga, hindi siya mahirap magustuhan. Pero ayaw niya sa'yo, di ba? At sa tingin mo kapag pinilit mo mag-work kayo? Sigurado ko pagdating sa'yo, walang emotional intelligence tong si Joseph. Kaya titiisin mo yon? Tingin mo deserve mo yon? Aba, baka magdemad ka lang, sis. Gustuhin man ni nanay magsalita noon ay hindi niya magawa dahil dire-diretso na ang pagsasalita ni Cherry. Wala nang nakasingit kahit sino. Kahit nga si Irene, nang sumagot sa tanong ni Cherry ay hindi rin nagawa ni nanay na sumingit dahil sinenyasan siya ni Cherry. Natapos ang usapang yun na inis si nanay kay Cherry. Napahiya rin si Irene pero tahimik lang siya. Ako naman, nainis din kay Cherry dahil inunahan niya akong ipaalam kay Mara ang totoo. Kaya umiwas muna ako sa kanila para magpalamig. Insan, ayos ka lang? Gusto mo iinom natin yan? Ito, may beer ako. Nagabala ka pa talaga. Aba, syempre no. Sino pa bang dadamay sa'yo? Ako lang naman. Tsaka, naiintindihan ko yung nararamdaman mo ngayon. Naipit ka eh. Naiilang ka na rin kay Mara. Tapos naiinis ka pa sa nanay mo. Tapos naiinis ka rin kay Cherry. Mukha bang hindi ko kaya paglaban yung sarili ko, Insan? Bakit pa kasi kailangan sumingit ni Cherry? Hindi naman sa hindi mo kayang paglaban yung sarili mo. Alam ko may gusto ka rin sabihin sa nanay mo. Lalo na habang kaharap si Irene. Pero kasi anak ka eh. Yun yung iniisip mo. Kaya si Cherry yung gumawa para diretso. Pero ang mali ni Cherry, sinabi niyang gusto mo si Mara eh. Dapat sana sa'yo mismo narinig ni Mara yun. At syempre bilang anak, nasasaktan ka rin na kinausap ka ng ganun na nanay mo. Oo nga, tama yun. Pero nanay ko kasi, ako yung nasasaktan para sa kanya. Kaya nga sana tumigil na talaga siya. Kaya na lang sana niya ako. Wala tayong magagawa niyan. Ganyan talaga si Chang eh. Kaya cheers tayo. Iinom na lang natin yan. Tama ka. Pero, teka, bakit parang maraming langgam dito sa Apapag? Oo nga no.
Parang may gumagapo sa binti ko. Aray ko, langgam pa ba to? Umihigpit sa pa ako ah. Teka, may flashlight ako. Pinsan, buhok to. Insan! Oo! Insan! Kumapit ka! Mabuti na lang talaga nakakapit ako noon. Kaya nang hilahin ako ng buhok na yon ay hindi ako natangay kaagad. Nabuksan ni Lorde ang flashlight pero nilapag niya rin agad para mahawakan ako. Hindi mahigpit ang pagkakakapit ko noon kaya hinila niya ako para makahawak sa kahoy na alalay sa papag. Ang papag na yun kasi ay nakadikit sa puno ng mangga. At nang makakapit ako sa kanya ako binitawan. Insan! Huwag ka bibitaw, Insan! Ano gagawin mo? Huwag kang pumunta sa lugar na walang makakapitan. Baka bigla ka niya abulutin. Kukuha ko ng pamputol! Basta huwag ka bibitaw dyan! Iiwan mo ako dito? Hoy! Lorde! Huwag mo ako iiwan dito, hoy! Basta! Babalik ako kagad! Dahil iniwan niya nga ako ay sumigaw ako ng malakas para humingi ng tulong. Ilang sigaw pa ang nagawa ko bago makabalik ulit si Lorde. Mukhang wala namang nakarinig sa akin. Pero nang bumalik si Lorde, may dala na siyang gunting. Insan, nandito lang ako. Basta kumapit ka lang ha. Kaya mo pa, di ba? Basta bilisan mo, baka mapabitaw na ako eh. Oo, eto na. Matapos ngang maputol ni Lorde gamit ang gunting ang buhok na yon, bumagsak ako sa lupa. Ramdam kong nagasgasan ang katawan ko sa gaspang ng lupa na yon. Inalalayan ako ni Lorde na makatayo at hindi na kami nag-atubiling umalis doon. Pumasok kami sa bahay nila at saka namin narinig ang mga taong papunta sa amin at kasama rin sila nanay. Ay! Diyos ko! Joseph! Lorde, anong nangyari? Bakit kayo nagsisigawan? Chang, umatake po yung aswang na kubot. Alam ko kubot yun kasi mahaba yung buhok eh. Muntik na pumahila si Joseph. Ano? Saan ka niya hinawakan? Nalingkasan lang po ako, Nay. Oo nga, nalingkisan ka. Pero saan nga? Dito po sa paa. Ang hapdi nga po, Nay. Ay, oo nga, Insan oh. Dumudugo yung paa mo. Ang dami sugat. Parang ginuhit-guhitan ng blade oh. Ay, naku, Diyos ko. Pati ikaw inaatake na, Joseph. Sandali lang ha. Hihingi ako ng tulong kay Sir Joaquin. Kailangan kang madala sa ospital agad. Ayan na naman kayo, Nanay. Kukuha na naman kayo ng utang loob sa mga yun eh. At saka Chang, yung sugat po na aswang, hindi naman po nagagamot yun sa ospital eh. Sigurado ko si Lola Benito lang po yung makakagamot yan. Hindi. Kahit agonoy na lang. Grabe naman ang papraning nyo. Balat lang naman yung nasugatan sa akin eh. Ako na yung kukuha ng agonoy. Nainis na naman kasi ako sa usapan kaya naman tumayo ako at naghanap ng igagamot sa sarili kong sugat. Hinayaan lang din nila ako noon habang ang mga kapitbahay namin ay sinusuri ang buhok na nakita malapit sa puno ng mangga. May mga tao ring nasa malayo, iniilawan ng buong paligid. Tila hinahanap nila kung saan nakapwesto ang aswang na kubot. Kahit sa pagkakataong yon, halatang umalis na ito. Hindi nagtagal ay dumating ang mga barangay official at sinuri ang nangyari. Kahit ako inusisa nila at tiningnan ng sugat sa paa. Anong naramdaman mo nung nalingkisa ka? Siyempre po masakit ka. Parang hinigawa nga po talaga yung balat ko eh. Tapos nung makabitaw sa akin yun, sobrang hapdi na. Halos hindi po talaga ako makatayo. Inalalayan lang po ako ni Lorde. Kahit nga po yung palad ko ang hapdi eh. Ayun nga po, may sugat din na kaunti. Parang talim din po ng buhok nun. Kahit mahawakan mo lang po. Abay, mabuti na putol mo kaagad. Nako, kung ganito na siya mga atake, pati mga tao dito sa barangay pinapasok na. Malaking problema to. Mabuti pa kapag ganitong oras o bago magkagat ang dilim. Kailangan nasa bahay na ang lahat. Nasa labas pa kasi kayo nun eh. Ay nako, umiinom-inom pa kasi eh. Hindi na lang matulog. Hindi na ako umimik sa sinabing yun ni nanay. Parang naubos na kasi ang enerhiya ko sa ugali niya at sa mga nangyayari. Ang ginawa ko na lang talaga noon
Umuwi at natulog. Tapos paggising ko naman, nandun si Irene sa bahay at sinabing gagamutin niya raw ang mga sugat ko. Ano ba naman kayo? Hindi naman malala yung sugat ko eh. Bakit kailangan mag-alala kayong lahat? Ano ka ba naman, anak? Nagmamalasakit lang naman si Irene. Hindi ko naman kailangan yan na eh. Kulit niyo po talaga. Pagpahingahin niyo nga muna ako. Kaaga-aga, mukhang lalayas na naman ako agad ah. Saan ka naman pupunta? Tingnan mo nga yung paa mo, oh. Namamaga pa. Pagtingin ko nga nun sa paa ko ay namamaga nga. Saka ko lang din naramdaman na masakit pala yon. Bukod doon ay nagtutubig na rin ito at may tumutulo na ngang likido. Pero ayoko talagang ipahawak yun kay Irene. Kailangan ko kasing maramdaman ng babae na ayoko sa kanya. Sige na anak, pumayag ka na. Para naman sa'yo to eh. At saka Joseph, hindi mo kasi pwedeng patagalin yan eh. Kailangan mo talaga ng tulong. Ayos nga lang, di ba? Ako na yung gagamot nito. Pero kailangan mo talaga ng alaga. Hayaan mo naman ako tulungan ka, Joseph, oh. Nagiging makulit ka rin, no? Kakasama mo yung kay nanay eh, kaya ka nahawaan. Makaalis na nga lang. Teka lang naman Joseph, saan ka naman pupunta? Doon sa taong gustong gumamot sa akin. Ayoko sa inyo. May kapalit kasi kapag kayo eh. Hindi ko nagustuhan ang inasal ko noon. Pero ayoko rin namang parusahan ng sarili ko. May personalidad kasi ako na kapag hindi ko masikmura ang mapangontrol na diskarte ng tao sa akin. Hindi ko talaga kayang manatili sa ganon. Gusto kong pumalag, gusto kong kumawala, at gusto kong lumayo na lang. Para akong uhaw na makahanap ng daan na matatakasan. Kaya naman nung umagang yon, umalis ako ng bahay. Pilit na pinapaniwala ang sarili kong tama lang ang ginawa ko. At para yon sa peace of mind ko. At sa sobrang pagtakas ko, nakita ko na lang ang sarili ko sa harapan ng bahay nila Mara. Oh, Joseph, ano ginagawa mo dito? Ang aga pa. Hindi ko alam, Mara. Ha? Nagslipo ka ba? Wala kang tsinelas oh. At saka, ano yan? Parang nakabrief ka na mukhang short ah. Buisit, nakalimutan ko man lang mag-short. Paano ka ba kasi? Naglakad ka talaga sa daan na nakabrief ka lang? Uy, hindi brief to ah. Boxer to. Huwag ka nga tumawa. Masisisi mo ba ako kung natatawa talaga ako? Bakit ka kasi pumunta dito na ganyan lang yung itsura mo? Kainis. Kasi sino ba namang hindi mainis at makakapag-isip ng maayos kung... Buisit, ano ba itong nangyayari sa akin? Kasi naman sino bang hindi mainis at makakapag-isip ng maayos kung pagising mo, unang bungad ka agad sa'yo? Mukha ka agad ni Irene. Nasa bahay ka agad, umaga-umaga. Bakit naman siya nandun? Ang aga pa ah. Nandun daw siya para gamutin tong sugat ko. Nagawa ng aswang na kubot kagabi. Kubot? Patingin nga ako. Hala, namamaga yung paa mo, Joseph ah. Bakit hindi mo agad sinabi? Aray ko, kailangan talaga mamalo. Kasi nga, delikado daw to sabi ni Lolo. Yung sugat daw nagawa ng aswang. Halika nga. Aray. Kailangan pa talagang hilahin mo ako sa tenga? Hoy, aray ko! Lo, may sugat po si Joseph sa paa. Gawa daw po ng kubot to. Namamaga po, oh. Halika nga dito, pumasok ka na. Tapos umupo ka dyan, ha? Tatawagin ko lang si Lolo. Nasa labas kasi yun eh. Nagpapakain ng mga manok. Grabe ka naman. Ba't mo naman ako piningot? Sakit ng tenga ko. Deserve mo yan. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Hindi ka naman siguro mabibiktima ng kubot kung wala ka sa labas, di ba? Dalawa kami ni Lorde. Nagiinom kami sa labas. Oh, kita mo na? Giinom ka pa talaga sa labas? Diyan ka na nga muna. Tatawagin ko lang si Lolo. Kilala ko si Marang ganon kapag nag-aalala siya. Sasaktan ka niya lalo sa maraming kurot at hampas. Ako naman nun, aray lang ako ng aray. Gaya nga ng sabi niya ay tinawag niya si Lolo Benito. Hindi naman nagtagal. Bumalik siya sa loob ng bahay kasama na ito. Unang kita pa lang ni Lolo Benito sa paa ko.
Napailing na agad siya na para bang sinasabi niyang matindi nga ang sugat ko. Naku naman! Kailan lang yan? Kagabi, Polo. Kagabi! Tapos ganyan na yung pamamaga niyan. Haba, patingin nga ako. Eto, Polo. Nako, nagtutubig na. Lumabas ka siguro kagabi ano? Kaya napagdiskitahan ka ng aswang na yon. Aba, sobrang magao. Matagal maghilam ang sugat na gawa ng aswang kapag hindi mo alam kung paano ito gamutin. Lo, meron po ba kayong panggamot dito? Ang totoo po niyan, ang sakit po talaga eh. Ramdam ko po talaga yung bigat ng paa ko. Tapos pumunta ka pa talaga dito na wala kang tsinelas? At saka, wala ka rin sa lawalo. Ano ba nangyayari sa yung bata ka at ganyan yung sitwasyon mo? Para ka namang, dito ka pa talaga kay Mara lumapit. Dalaga to. Nakikita niya tuloy yung ano mo. Si Mara lang naman yan, Lo eh. Sanay naman sa akin yan. Hoy, pero mag-short ka pa rin ha. Hindi kaya maganda. Kasi nga, di ba, aga-aga ko nainis. Sa sobrang inis ko kasi kanina nung umaga hindi ko na naisip yung dapat ko isuot. Mumug tapos wala na ako nagawang iba. Umalis na kaagad ako. Kaya palang baho ng hininga mo eh. Grabe ka naman sa akin. Kahit kailan ka talaga, malalagari ko talaga yung bibig mo sa pagbibiro sa akin. Nasasaktan ako ah. We, talaga? Nasasaktan ka? Bakit parang hindi bagay sa'yo magdrama? Parang kang nagdadrama na natatawa eh. Totoo yung sinabi niya. Hindi ko kayang magdrama sa harap niya at bihira kong ikwento ang lungkot ko. Pero nakita na niya kung paano ako mainis. Kahit gusto ko siya kapag sobra na, kaya ko siyang talikuran para hanapin ang space ko. Matapos nga akong gamutin ni Lolo Benito ay umuwi ako suot ang short ni Mara. Pagdating sa bahay, sinalubong agad ako ni nanay ng sermon. Hinayaan ko lang dahil napahiya daw siya kay Irene. Nay, nagpagamot nga po kasi ako na sugat ko. Hindi po kasi basa-basa sugat to eh. Sugat po to na galing sa aswang. Ano? Hinayaan mong galawin ng matandang yan yung sugat mo? Paano kung delikado yung nilagay niya dyan sa sugat mo? Hugasan mo nga yan. Si nanay naman eh. Gamot nga po yung nilagay dito tapos hugasan. Basta, hugasan mo yan. Ayoko Nay, ayoko. Ang sabi ko, hugasan mo yan. Hindi mo alam kung ano yung nilagay ng matandang yun sa sugat mo. Tapos, tinatanggap mo lang. Sige na, bilisan mo na, hugasan mo yan. Hindi ko na naman siya sinunod. Pumasok lang ako sa loob ng kwarto at nagpalit ako ng damit. Ni pagligo, hindi ko na pala magagawa sa araw na yon dahil nalapatan na ng gamot ang sugat ko. 2 araw pa nga ang lumipas, gumaling naman ang sugat ko. At sa loob ng 2 araw na yon, wala akong ginawa kundi ang tumakas kay nanay. Ay, mabuti namang gumaling na yung sugat mo, Joseph. Yung inis mo sa akin, gumaling na ba? Nagsorry ka ba sa akin? Hindi naman ah. Hala siya? Nainis pa nga siya sa akin? O siya, sige na nga, sige na nga. Joseph, pasensya ka na kasi. Inunahan kita sabihin kay Mara yung matagal mo nang nararamdaman sa kanya. Napatay na patay ka. Ayos lang yun. Okay na yun. Nga ba pa kasi nung sinasabi mo eh. Epal ka naman, Lord eh. At saka ito pa. Sorry, Joseph, kasi nireal talk ko yung nanay mo at napahiya siya dun kay Irene. At yung Irene naman, nireal talk ko din. Kaya lumantad kung gaano kakapal yung mukha niya at gaano siya ka-assuming, no? Tapos parang hindi naman tumalab kasi hanggang ngayon, assuming pa rin siya eh. Kaya sorry talaga, Joseph. Maraming sorry talaga. Psst. Sana hindi ka na lang nag-sorry kung ganun din naman pala yung gagawin mo, di ba? Pero ayos na yun. Ay, bakit? Mali ba yung ginawa ko? Maging sensitive ka kasi bakla. Kung talaga, hindi mo ba alam na sa isip niya ni Joseph, dinudurog-durog ka na niyan? Ay, ang harsh naman yan ni Joseph. Pero kasi kailangan natin magbate, no? Dahil mamaya na yung pilian ko sino yung magre-reyna Elena dito sa barangay. At alam mo naman na recommended ng karamihan si Mara, di ba? Pero, ate kasi nominated din si Irene eh.
at nominated ka as escort, ano, hindi pa rin ba tayo magbabate? Mara, bakit? Pumayag ka? Abay, syempre pumayag siya. Para hindi ka na makuha ng epal na Erin na yon, di ba? Hoy, Cherry, ano ba pinagsasasabi mo? Pumayag ako kasi ako yung taga dito. Alam ko naman na hayaan kong yung dayo yung manalo. Alam ko naman sa sarili kong may ilalaban ako, kaya bakit naman hindi, di ba? Recommended din kasi si Irene eh. Kasi kaya niya mag-provide ng magandang damit. Si auntie naman yung bahala kay Mara kaya ano, Joseph, go ka ha? Escort ka. Tapos si Mara yung kailangan natin i-push para siya yung maging Reyna Elena. Kaya sige na bati na tayo ha? Isang malalim na hininga na lang ang pinakawalan ko. Pumikit ako at nagtaas na lang ako ng 2 kamay. Ibig sabihin, suko na ako. Pero pakiramdam ko talaga noon, napaligiran ako ng mga taong mapangmanipula. Di bali na kay Cherry dahil maganda naman ang intensyon niya. Pagsapit ng hapon, pinag-usapan na nga sa simbahan kung sino ang gagawin nilang Reyna Elena. Si Nanay todo suporta kay Irene at bumibida pa nga sa usapan. Ang rason naman ng iba, si Irene kasi hindi pa opisyal na taga doon. Ang rason naman ng iba ay marami silang pera, kaya posibleng maganda ang damit na isusuot. Aba, para sa akin lang walang magagawa magagandang damit kung hindi naman maganda yung magsusuot, no? Para sa akin, mas pipiliin ko yung may tunay na ganda. Yung may ibubuga kahit walang makeup. At alam naman natin kung sino yon, di ba? At yun si Mara. Paano mo naman nasabi na siya yung pinakamaganda? Baka naman bias ka lang kasi nga kaibigan mo. Para kasi sa akin, si Irene talagang may ganun eh. Ay nako, Aling Lucia. Kung talagang tanggap ni Irene na maganda siya, dapat walang makeup yan, no? Pero tignan mo nga, bakit ka nagme-makeup, sis? Kung gusto mo lang naman patunayan na maganda ka, di ba? Sorry. Pero ang Mara namin, hindi to kapit sa makeup eh. Di ba, guys? Maraming sumang-ayon kay Cherry. Napansin ko si Nanay na tila naiinis. At ang isa ko pang napansin ay ang masasamang tingin ni Irene kay Mara. Pero nang makita ni Irene na nakatingin ako sa kanila, mabilis niyang inayos ang postura niya. Sa haba-haba ng usapan, si Mara pa rin ang pinili ng majority sa barangay. Dismayado si Nanay dahil doon. Ako naman syempre natutuwa ako. Ano, Joseph? Hindi ka man lang magte-thank you sa akin? Ako kaya yun nanguna para ilaban si Mara. Sus, magte-thank you sana ako kung hindi ka lang naningil ka agad. Kaya kahit kapasa-pasalamat yung ginagawa mo hindi ako magte-thank you, no? Aba, grabe ka, ang taas ng pride mo Ang hirap naman nitong November boy mo, Mara. Ayaw talaga magpatalo sa pride, no? Anong November boy? Ano pinagsasasabi mo dyan? Aba, November boy. Ugali niya pag November. Lalo na yung mga line of 2 sa petsa, yung mga date ng birthday nila. Ganyan talaga yung ugali nila. Matataas yung pride. Grabe naman yun. Talaga nakabase yun sa birth month? Ano ka ba, Cherry? Hindi naman siguro lahat ganun, no? Aba, lahat kaya nakakilala ko ganon. Di ba November 23 ka rin? Yes! Pati sarili ko pala, kaya brutally honest ako, di ba? Sasabihin ko talaga ang totoo, basta nakikita niyong totoo yan. Wala akong pake kung masasaktan kayo. Kailangan niyo lang tanggapin yung sinasabi kong totoo. At kapag ganyan totoo, hindi pwedeng sa akin yung patago-tago o bulag-bulagan. Sasabihin ko talaga yan. At alam kong ganun ka rin, Joseph. Kaya kung naiinis ka sa ugali ko, ibig sabihin yan, naiinis ka rin sa ugali mo. Nagtawanan na lang sila matapos sabihin yun ng bakla. Dahil nga totoo naman. Ako rin kasi kapag may napansin akong mali sa kilos ng tao, sinasabi ko agad. At nung araw na yon, nagkanya-kanya muna kami. Kami ni Lorde ay may binili. Si Cherry naman ay kinausap ang tiyahin niyang sumusuporta kay Mara. At si Mara may kausap din. Habang bumibili kami, sinalubong siya ni Irene. Tinarayan niya si Mara pero lumaban si Mara. At yun naman ang gusto ko sa kanya. Palaban, pero marunong rumispeto sa matatanda.
Oh, Insan, itong soft drinks mo. Salamat, pinsan. Pero, alika nga dito. Tignan mo. Sa tingin mo, nag-aaway ba yung dalawang yan? Ano? Si Irene tsaka Mara? Uy, oo nga no. Parang nagtatarayan na yata yung mga yan. Kung sakaling ikaw yung pinag-aawayan ng mga yan, aba, boy, gwapo mo naman. Hindi naman talaga nakakayabang yun eh. Pero kung ganyan na nag-iiringan sila, sigurado akong hindi ako yung pinag-aawayan yan. Alam kong hindi makikipag-away si Mara pagdating sa lalaki. Pero alam ko mangangatuwiran siya para sa sarili niyang punto. Kung sa bagay, walang ganang ugali si Mara eh. At saka hula ko, si Erin naman yun na una dyan eh. Oh, tingnan mo, Insan. Parang sinisigaw niya na siya ni Irene, oh. Aray ko, sinampal ni Mara. Grabe, palaban to. Nakaka-proud naman maging kaibigan ng babae to. Siguro tama lang yan ng magising yung Irene na yan. Kahit anong paramdam mong iwas sa kanya, hindi talaga nakakaramdam eh. Nako, ayun lang, nakita ni nanay. Ayan o, lumalapit na. Teka, lalapitan ko muna. Nang mapansin ko ngang lumapit si nanay at pinagduduro na si Mara ay agad na rin ako lumapit. Doon ko narinig ang mga pinagsasabi ni nanay kay Mara. Hindi ko man naintindihan lahat dahil kalahati lang ang naabutan ko. Malinaw na galit siya dahil sinampal ni Mara si Irene. Sinabi pa nga niyang baka makulong daw si Mara. Pasensya na po, Aling Lucia. Pinagtatanggol ko lang naman po yung sarili ko sa babaeng yan eh. Wala po akong ginagawang masama sa kanya. Bakit niyo po ba ako pinag-iinitan? Hindi ko naman po kasalanan kung ako yung gusto ng anak niyo eh. At talaga sumasagot ka pa ha? Yan ba yung pinagmamalaki ng anak ko sa akin? Ipinaglalaban ka pa niya sa akin araw-araw? Tapos ganyan ka naman pala? At saka kapag yan po yung naging manugang niyo, tita, sigurado po ako sasagot-sagutin lang po kayo niyan. Ganon. Ikaw, ano sa tingin mo magiging resulta kung ikaw yung magiging manugang ni Aling Lucia? Lagi mo ba siyang mamanipulahin? Kasi yan yung ginagawa mo ngayon eh. Ako po, Aling Lucia, sumasagot lang ako sa tama at magalang na paraan ng pagsagot ko. Ikaw, magalang ka nga umakto sa kanya, inuuto mo naman siya. Ginagamit mo siya para makalapit sa anak niya. At kayo, Aling Lucia, bakit po talaga kayo sa ganyan? Na may taong gumagamit sa inyo para makalapit sa anak niyo? O sige, sabihin na natin na gusto mo siya para kay Joseph. Pero tama ba yung ginagawa niya? Nagiging instrumento na po kayo. Sana po nakikita niyo yun. At ganun ha? Sumusobra ka na talagang babae ka? Nay, wag, Nay! Nay! Joseph? Bitawan mo nga yung kamay ko, Joseph! Hindi mo ba nakikita na sinasagot-sagot na niya ako? Tama naman kasi sinabi niya eh. Kahit sabihin natin pasagot yung ginawa niya sa'yo. Isang beses lang naman nangyari yan na eh. At ginawa niya yan dahil puno na siya. Joseph! Ako yung nanay mo! Bakit niyo kinakampihan mo? Wala akong kinakampihan dito, Nay. Pero hindi ba habang pinapalaki mo ko, tinuruan mo ko na makita kung ano yung tama at mali. Ang rason mo nun para magkaroon ako ng sariling desisyon at hindi ako magkamali. Para wala akong pagsisihan. Ang nakikita ko ngayon, Nay, mali eh. Wala namang ginagawa tong si Mara. Alam mo yan sa sarili mo. Hindi ko nga alam kung gusto niya rin ako eh. At hindi ba bilang nanay susuportahan mo ko sa kung anong gusto ko? Pero Joseph, kung ano yung makakabuti sa anak, syempre, yun ang gagawin ko. Ang gustuin si Mara, yun yung gusto ko, Nay. Hindi ko nakikitang nakakasama yun sa akin. Mas hindi maganda magiging resulta kapag si Erin yung pagpipilitan mo sa akin. Kagaya na sabi ni Cherry, parang magiging wala akong pakialam kay Erin kapag siya yung kinasama ko. Kasi nga hindi ko mahal, Nay, di ba? Kaya pasensya na ho kayo. Pasensya ka na rin, Irene. Kahit anong dikit mo sa nanay ko, hindi yan yung basehan para gustuhin kita. Mara, tara na. Talagang hinila ko si Mara noon para umalis sa harapan nila. Pakiramdam ko nga sa sarili ko, nagiging ugaling babae na ako. Dahil nakipagsagutan ako sa mga babae rin. At dahil nga ginawa ko yon, pinagsabihan naman ako ni Mara na wag ko raw uulitin. Hindi raw talaga maganda yon at ang mga lalaki raw ay dapat mapagpasensya. Kaso ang problema naman sa akin, maikli lang talaga ang pasensya ko. Kaya naman humantong ako sa ganon. Nang sumapit nga ang Mayo 29, isinukat ni Mara ang damit na isusuot niya. Nanahimik din si Irene ng panahong yon, kaya hindi na rin ako nagkaroon ng problema. Tila sumuko na rin siya
Maging si nanay nga, hindi na rin niya gaanong pinapansin. At para sa akin, ayos lang din yon kahit nakikita kong nalulungkot ang nanay ko. Ay, nako. Nakakawalang gana namang manood ng Santa Cruzan. Hindi naman si Irene ang e-escortan mo eh. E di wag ko kayo manood na eh. Tanggap ko naman na hindi mo tanggap na maging masaya ako eh. Ang gusto niyo, gawin ko lang yung makakapagpasaya sa inyo. Kahit hindi ako masaya. Oo na, sige na. Manonood na ako. Nangungonsensya ka pa talaga eh. Eh natuto lang ako sa inyo, Nay. Gawain niyo kaya yan. Ay, manahimik ka na nga dyan. Manonood na nga ako. Nay, mag-escort lang ako. Hindi ko naman po liligawan si Mara para masabi mong nanalo ako eh. Eh ang kunat naman ng babaeng yun, halataan naman, di ba? Paano kung hindi naman niya ako gusto, di ba? I-escortan ko lang siya. Hindi naman ako magpapakasal eh. Oo na, oo na. Ang dami mo na namang sinasabi eh. Nang hapon nga ngayon ay pumunta muna ako sa lugar kung saan ginagawa ang arko ng barangay para sa Santa Cruzan. Talagang pinapaganda nila ang disenyo. Karamihan doon, ideya ni Cherry. Creative kasi siya sa mga ganong bagay. Kaya naman siguradong maganda ang kalalabasan. Pero hindi ko na nakita si Mara. Inaasahan kong nandun siya lalo na't paparating na ang gagamitin para sa kanya. Kaya naman pumunta kami ni Lourdes sa bahay ni Lolo Benito. Pero wala din dun si Lolo. Nasaan kaya sila? Oh, baka nagtitinda muna ng mga bayong. Mukhang marami silang nagawa kahapon eh. Eh siguro nga. Baka inuna yun ni Mara kasi kailangan. Bukas kasi yung prosesyon eh. Wala na kasing oras para tulungan yung lolo niya. Eh, tara. Umuwi na tayo. Umuwi nga muna kami noon. Napansin ko naman si nanay na parang iniingatan niya rin yung damit na isusuot ko. Inayos niya yon na parang takot na takot siyang madumihan. At kinabukasan, kailangan na naming pumunta sa bayan dahil gaganapin na ang Santa Cruzan. Nung una wala pa doon si Mara, kaya naman naghihintay ako. Kahit nga si Cherry naiinip na rin sa paghihintay sa kanya. Ano ba naman yan? Nasaan na ba yung babaeng yun? Ang tagal naman niya. Matagal yata yung makeup artist na kinuha namin para sa kanya. Oh, eh bakit mo kasi iniwan? Dapat sabay kayo pumunta dito ah. Eh malamang may inayos din ako. Ano ka ba? Naku, malapit na magsimula oh. Pero wala pa rin siya. Eh baka maya-maya nandyan na rin yan. May ilang minuto pa naman eh. Oh, ayun na. Nandyan na siya. Ay, mabuti na lang talaga. Hoy, Mara, ano ba? Mamunti ka na malita. Pasensya ka na, Cherry. Medyo naano kasi yung sandals ko eh. Hi, Joseph. Gwapo mo ngayon ah. Hala, ikaw ba yan? Parang never mo naman pinuri ito si Joseph ha. Tapos ngayon puring-puri ka dyan. Ay, kung sa bagay, ang gwapo nga naman ni Papa Joseph ngayon. Eh, siguro ganun talaga. Eh, hindi mapigilan, no? Oh, bakit? May mali ba sa sinabi ko, Cherry? Gwapo naman talaga si Joseph ah. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi kasi ako sanay na pinupuri ako ni Mara. Matagal ko nang gustong marinig sa kanya ang ganong salita pero sa paraan ng pagkakasabi niya noong araw na yon, parang hindi ko nagustuhan. Parang bigla ko siyang hindi nakilala. Pero hindi naman nagtagal. Nagsimula na nga ang Santa Cruzan. Maraming nagsasabi na sa lahat ng barangay sa buong bayan, kami ang may pinakamagandang Reyna Elena. Pero nakakapagtaka talaga yung inaasal ni Mara noon. Parang may nakikita akong yabang sa mga kilos niya at hindi ako sanay sa ganong ugali niya dahil kilala ko naman si Mara at ramdam ko talagang may kakaiba. Ang saya, Joseph, no? Halatang natutuwa talaga sa akin yung maraming tao. Tingnan mo. Uy, ba't ang tahimik mo dyan? Hindi ko alam. Parang nararamdaman ko na hindi ikaw yan eh. Ha? Paano mo naman nasabi na hindi ako to? Yung Mara kasi nakilala ko, hindi ganyan yung ugali. Talaga bang ikaw yan, Mara? Wala ka talaga kasing ugaling ganyan, alam ko eh. Kahit sabihin pa natin ikaw yung pinakamagandang babae sa buong bayan na to,
Hindi mo yan ipagmamalaki. Wala kang pakialam sa ganyan. Para sa'yo yung mukha mo, mukha lang. Simple lang. At least mukha. Bakit Mara? Bakit ka ba biglang nagkaganyan? Talas naman ng mata mo. Pati talaga ganito napapansin mo? Bakit naman hindi? Kilala ko kasi yung babaeng gusto ko eh. At sa pagkakataong to, parang wala siya sa pagkatao mo. Ano ka ba, Joseph? Ganun talaga yung tao, no? Minsan, nagbabago. Pero, di ba ang mahalaga ako pa rin yung nakikita mo? Na ako pa rin yung gusto mo. Dahil nga sa sinabi niyang yon ay mas napagtanto kung ibang tao ang kasama ko. Hindi sasabihin ni Mara ang ganong salita. Wala akong naririnig na ganong klase ng salita sa kanya. Yung yakap na yakap niya ang mga papuri pagdating sa ganda. Hindi talaga ako mapakali nun, pero nagpatuloy ako sa paglalakad dahil prosesyon na nga. Si Cherry may hawak na kamera at tuwang-tuwa habang kinukunan kami ng litrato. Pero nang mag-flash ang kamera at tingnan niya ang kuha, napansin ko ang gulat sa mukha niya. Dahil doon gumilid ako ng konti at humawak sa arko na parang may dagdag alalay. May kalakihan kasi ito at mabigat din. Isa rin pala si Lourdes sa nagtutulak noon. Uy, Joseph, ano ka ba dito ka nga? Ba't ka ba nandyan? Tutulong ako sa pag-alalay. Sige lang, maglakad ka lang dyan. Ano ba? Ba't ka nandyan? Nag-escort ka pa. Oh, Insan, meron ba problema? Ito pala yung payong mo. Sige, akin na yan. Pero ako nang bahala nakita mo ba si Jerry? Hindi, bakit? Kinuhaan niya kasi kami ng litrato. Tapos pagtingin niya sa camera, nagulat siya. Huh? Bakit siya nagulat? Hindi ko rin alam eh. Tsaka kay Mara ngayon, meron ako napapansing kakaiba sa kanya. Parang hindi siya yon. Oh, ano? Pwede ka bang pumuslit, Lorde? Puntahan mo si Lolo Benito. Alamin mo kung anong nangyari. Sige na, ako na hawak nito. Oo, sige. Pupuntahan ko rin si Cherry tapos aalamin ko yung sinasabi mo. Umalis nga nun si Lorde at patuloy lang ako sa paglalakad. Hapon na kasi yon at malapit na ring magdilim. May mga ilaw na sa mga kalsada. Tapos tuloy-tuloy lang ang ikot ng prosesyon. Kinakausap ako ni Mara pero ang tipid kong umimik. Napapansin kong parang malapit na siyang mapikon. At pagkatapos lang ng ilang sandali, sumulpot nga si Lorde at may inabot siya sa akin. Insan, tama ka, hindi yan si Mara. Hinahanap siya ni Lola Benito ngayon. Nawawala talaga si Mara. Sinabi ko na nga ba, may iba talaga dito sa Mara na katabi ko. Sabi ni Lola Benito, kunin mo to. Pagkagat daw ng dilim mamaya, bigayin mo sa bibig niya. At malalaman natin kung sino talaga yan. Si Jerry pala kasama ni Lola Benito. Kailangan ko nang bumalik doon para tumulong sa pag-aanap pa. Sige na. Pagkatapos niya ngang sabihin yun ay agad siyang umalis. Ako naman ay kabado at sobrang nag-aalala kay Mara. Pagkagat nga ng dilim ay hindi ko na nagagawa ang bili ni Lorde nang biglang dumaing si Mara. Masakit daw ang tiyan niya at nakakuha siya ng simpatya mula sa maraming tao. Pero dahil dun sa ginawa niya, napansin kong hindi niya nagustuhan ng nangyayari. Kaya naman nag-walk out siya. Mara! Teka, saan ka pupunta? Mara! Bakit naman umalis yun? Hindi siya pwedeng umalis. Paano na yung barangay natin? Opo. Mara! Uy! Mara! Oh, diba? Yung pinaglalaban ninyo, tingnan nyo nga. Handang ipahiya yung buong barangay natin. Ano ba nangyayari doon sa babaeng yun? Hoy! Sa tingin mo hindi ka mabubuking? Ipakita mo yung mukha mo sa lahat kung sino ka talaga, impostor ka! Ha? Walang hiya kayo! Anong ginawa nyo? Irene, sinasabi ko na nga ba hindi ikaw si Mara? Paano nangyari naging si Irene yan? Si Mara ka kanina, di ba? Tignan niyo yung pinipili niyo mga taga-barangay. Kakaiba ang kaya niyang gawin. Si Mara yan kanina pero tignan niyo, si Irene yan. Isa siyang impostor. Sandali lang! Walang ganyan kakailan yung anak ko. Hindi ikaw si Irene. Normal na tao lang si Irene. Sino ka? Hindi kayo ganyan. Walang kapangyarihan yung totoong Irene. Normal na tao lang kami.
Imposible maging si Mara at si Erin siya. Saan naman kukunin ng anak ko yung gano'ng kakayanan? Kung ganon, siya yung aswang nakubot! Bigla namang dumating ang tatay ni Irene na si Sir Joaquin. Mabilis akong lumapit kay Irene at hinawakan ko ang baba niya. Hindi niya inasahan ang gagawin ko kaya hindi siya agad nakapalag. Bigla kong pinigaan ng kalamansi ang bibig niya at dahil doon ay humiyaw siya ng malakas at nakuha niya ang atensyon ng lahat. Huminto ang prosesyon at nanonood lang ang mga tao sa nangyayari. Sa pagpiga ko ng kalamansi sa bibig niya, sumigaw siya ng malakas. Tila bumabalik siya sa orihinal niyang anyo. Hindi si Irene, hindi si Mara, kundi isang matandang babae ang nagbago ng anyo sa loob ng magandang damit na pang-Reyna Elena. Naku Diyos ko! Sino ka? Sinasabi ko na sa inyo, hindi yan yung anak ko. Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo. Yung anak ko, hindi nag-aabol na lalaki. Hindi ako nagkamali ng hinala. Nasa iyo anak ko! Hayop ka! Nanlasa si Mara! Ang may-ari ng mukha na suot-suot ko. Simula pa lang nang lumipat tayo sa barangay na ito, matagal ko nang pinatay. Siya ang dahilan kung bakit nagawa kong makipagsalamuha sa inyo nang wala akong kahirap-hirap. Hayop ka! Saan mo dinala yung anak ko? Nakita na nila. Bago pa tayo lumipat ng lugar, nakita na nila ang babaeng nakasabit sa puno ng kahoy. Wala nang laman at tugo dahil inupos ko na. Hindi. Hindi totoo yan. Hayop ka! Mapatayin kitang hayop ka! Sa pagsugod pa lang ni Sir Joaquin ay biglang humaba ang buhok ng matanda. Sinakal nito ang lalaki at naghihinagpis matapos malaman na wala na talaga ang anak niya. Dahil doon nagtakbuhan ang mga tao. Sa sobrang takot nila, nasira ang ayos ng prosesyon at pinili na lang nilang lumayo. Ang naiwan doon ay kami-kami na lang. Alam kong mula sa malayo ay may mga nanonood pa rin. Ang matanda noon ay unti-unting nagbabago ng anyo. At kalaunan, naging isa siyang halimaw. Napakapangit na halimaw at ilang beses nitong nilampaso si Sir Joaquin. Ikaw, Lucia! Hindi ba't gustong-gusto mo ako para sa anak mo? Bilang si Irene, oo! Kaso hindi pala ikaw siya! Isa kang impostor! Isa kang demonyo! Joseph, umalis na tayo dito! Hindi! Hindi siya aalis! Dahil binigay mo na siya sa akin! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Huwag yung anak ko! Huwag yung anak ko, Joseph! Hoy! Bitawan mo siya! Walang hiya ka! Joseph! Kung kumapit ka sa amin, Joseph! Ang abdila! Tutulong! Tulungan niyo kami! Pakiusap, tulungan niyo kami! Bakit ayaw mo sa akin, Joseph? Ginaya ko ng mukha ni Mara, di ba? Dahil kilala ko siya. Alam ko at mararamdaman ko siya yun. Dahil kabisado ko yung ugali ni Mara. At yun yung hindi mo nakuha. Walang magagawa ang Mara mo kung makukuha na kita! Anong klase ba ito yun? Ang sakit! Nay! Nakawala ko, Nay! Salamat na bitawan ka niya! Sir Joaquin! Takbo na! Sir, takbo! Ikaw, aswang! Wala ka na kukunin kahit sinong buhay dito! At sa wakas, nagpakita ka na rin sa amin! Kahit kailan ka talagang matanda ka! Matagal ko nang isinumpa na hindi na kita dapat makita ulit! Dahil bawat pagkikita natin, hadlang ka sa lahat ng plano ko! Ha! Ayaw mo pala makita tayo ulit! Pero talagang ginawa mo pa yabo ko! Bakit? Nakaligtas naman siya, hindi ba? Oo, nakaligtas nga ako! Pero hindi ibig sabihin, hahayaan ka na namin! Pagbabayaran mo yung ginawa mo sa dalawang dalagang pinatay mo sa bundok! Buhay si Mara! Buhay siya! Huwag, Mara! Lumayo ka sa kanya! Huwag ka lalapit! Pagkasigaw ko noon ay biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. May mga pulis pala at mga barangay opisyal at iba pang opisyal ng bayan. Pinapaulan na nila ng bala ang aswang na yon. Gumalaw ang buhok ng aswang at dahil hindi ito natitinag sa bala ng baril, naaabot pa rin ito ang mga pulis. Pero si Lolo Benito, nakatutok ang kanyang pana sa aswang. Pagbitaw niya ng palaso ay doon ito napuruhan. Sakto sa tiyan. At dahil doon ay napaluhod ang aswang at bumalik sa dating anyo bilang matanda. Pagbalik nito ay lubha itong nanghina.
hindi siya natablan ng bala. Hindi siya nahirapan sa bala. Pero sa palasyo ni Manong Benito, napuruan siya. Patay na po ba siya? May halong pangontra ang palasyong ginamit ko. Natatablan siya ng bala pero hindi niya iintayin yung sakit niyan. Kayang-kaya niya ilabas ang bala sa katawan niya at kusa maghilam ang mga sugat niya. Pero itong palasyo, nilagyan ko ito ng mga pangontra. At kahit anong gawin niya, wala siya magagawa kundi tanggapin ang kapatayan niya. Lalo na't sa tiyan ko siya tinabaan. Nandyan yung bato na kanyang pag-aswang. Ayok ka, Benito! Joseph! Mara, salamat at ligtas ka. Ano? Nasaktan ka ba? May mga sugat ka, oh. Ayos lang ako. Huwag mo ko alalahanin. Ikaw, nakuha ka pala niya tapos ginaya ka. Nasaktan ka ba? Dahil sa proteksyon ko sa paa, hindi ako nagtagal na natulog sa bahay kanya. Hindi niya rin ako nagawang saktan dahil dito. Pero ginapos niya ako, nailigtas lang ako ni Lolo. Nako, mabuti naman kung ganun, sis. Nagulat ka ako kanina eh. Pagkuha ko ng litrato, matanda babae, nakita ko na katabi ni Joseph. Nataranta ako kaya umalis ka agad ako. Namoy ko kasing may hindi maganda nangyari sa'yo. Kaya pumunta ka agad ako kay Lolo Benito. Pero wala eh. Walang tao doon. Mabuti na lang nakasulubong ko siya sa daan. Joseph, anak, umalis na tayo dito. Para na ako aatakihin sa puso sa takot. Pwede ba? Joseph, sige na. Kailangan ka na ng nanay mo eh. Umuwi muna kayo. Tutulungan ko na lang muna si Lolo dito, ha? Sige, Mara. Mag-ingat kayo dito, ha? Nay, tara na. Inuwi ko nga si nanay noon dahil nanlalamig na siya sa takot. Humingi siya ng tawad at inaming nagkamali siya. Lalo na't hindi niya matanggap na isang matandang babae pala ang inirereto niya sa akin. Nakita ko yung pagsisisi niya, kaya naman inintindi ko na lang. Dahil si Lolo Benito pa ang nagligtas sa akin, naging mabuti na si nanay sa kanila. Tinanggap na rin niya si Mara para sa akin. At bandang huli, ang tungkol sa aswang ay naging haka-haka na lang para na rin sa reputasyon ng barangay. Ay, naku Joseph anak, bakit hindi mo yayain si Mara dito sa bahay? Sige na, magluluto ako ng adobong manok. Gusto ko sanang matikman niya yun eh. Talaga, Nay, papuntahin ko si Mara dito. Depende kung pupunta siya. Alam mo naman yung babaeng yun, di ba? Babae talaga yun. Hindi basta-basta pupuntahin sa bahay ng lalaki. Lalo na kung hindi pa kami magnobya. Bakit naman kasi ang tagal kang sagutin nun? Gwapo ka naman. Ano pa bang hinahanap niya? Relax ka lang, Nay. Kaya nga sabi ko, ganyan talaga si Mara eh. Makunat ligawan. Siyempre, nag-iingat lang din siya. At saka para sa akin, mas okay na yun, Nay, no? Ang babae makunat na mahirap ligawan, matino yun. Mataas ang respeto niya sa sarili niya. Ay, nako. Siya sige na. Oo na. Nga pala, for sale ulit yung bahay nila, Sir Joaquin. Talagang nilayasan na niyo yung lugar na to. Yung sakit naman kasi talaga na nangyari sa kanya. Tapos nawalan pa siya ng anak. Oo nga, Nay eh. Nakilala natin si Irene sa ibang katauhan pala. Ang sabi pa naman ng tatay niya, hindi siya yung babae naghahabol ng lalaki. Mabait siguro talaga yung Irene na yun, no? Sayang, aga niya nawala, no? Kaya nga nakakaawa yung tatay niya eh. Siya sige na. Lulutuin ko muna itong pagkain, ha? Tapos dalhan mo na lang si Mara doon sa kanila, pati yung lolo niya. Sige po, Nay. Sigurado ako matutuwa yung mga yon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Sa ngayon po, si Mara na ang naging asawa ko. At meron na rin kaming 2 makukulit na anak. More power po sa channel nyo at God bless po sa inyong lahat. Ako po muli ito, si Joseph, lubos na gumagalang. Ano ba yan? Sobrang bitin, no? Bitin, guys. Sayang, ang bilis. Pero Sana sa overall, susunod, love story naman nila, nila Mara at bitin. Joseph Pero ang ikwento ni, super nag-enjoy ako dun sa kwento na yan.
And kaya nga pala yung as promised namin, yung sasagutin namin pala yung tanong kanina. Ano nga ba yung tanong kanina? Na, Bakit daw natin napag-decidean na magkwento ng horror sa YouTube? hindi, So, story time. Wow. konting ano lang guys, bali ganito kasi yan, sa totoo lang ako, dati ako OFW. So, matagal na kami ni Clar. Siguro, basta 9 years na yata kami bago kami Tapos, eto nga, nagbarko ko, tapos, pag nasa barko ako, parang feeling ko, kasi wala kaming day off dun 7 times a week ang pasok, parang ganun. Walang day off talaga. Ayun, naisip ko na parang gusto ko nang umuwi. Parang araw-araw gusto kong makauwi kasi nalulungkot ako kasi ang hirap maging OFW pala. Sa una, masaya. Akala nila masaya. Masaya kasi nakakaipon, nakakapunta sa iba't ibang lugar. Pero kahit nakakapunta ka sa iba't ibang magagandang lugar, alam mo yon, tapos hindi mo na makasama yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Parang nakakalungkot lang. Kaya, ayun guys, naghanap ako ng way para paano kami makakapagsama sa Pilipinas ng Ayun, sinubukan namin. Ako talaga yung susubok, pero si Clarice, Pakigaya lang ako. gusto niya rin, nag-try. Ako talaga yung pinakaunang narrator ng Bangungot Diaries. Sa totoo Kung lang. napanood nyo yun dati. Napanood niyo yun dati. Tapos, si Clarice, nakita ko yung channel niya, mas umaangat. Ngayon, di ginawa namin, siya na lang yung magna-narrate. At saka, na-inspire din kami dun sa pinsan ko. Shout out sa'yo, Rap. Shout out po. Shout out sa kanya. And ayun guys, yun yung kwento namin hanggang sa tuloy-tuloy parang span ng 3 years hanggang ito. Ayun, dito na tayo. And the Nandito na rest tayo. is history. Rest is history. Ayun nga, di ba, meron tayong gold play and gusto ko talagang magpasalamat sa inyo, Kayanggaw. Sobrang salamat po talaga dahil Sa support nyo. sa support nyo sa amin, sa buhay na kay Lord syempre, at saka sa buhay na inan nyo sa amin na maraming naniwala, di ba? May naniwala pala. Tsaka enjoy pala, no? Magkwento ng mga Enjoy ganito. na magkwento araw-araw. So, ayun guys. Kayanggaw, talong lang kayo kung ano pa. Kung ano gusto nyo itanong. Gusto nyo itanong, Try namin sagutin. And yun nga, kung ano masasabi nyo sa kwento natin, huwag nyo kalimutan mag-comment. And especially, like nyo tong video na to para umabot sa lahat ng mga Kayanggaw natin. Thank you, Kayanggaw. Bye-bye! Mali. Bading na naman. Bakla! Ay. Kasi kung ilang buwan na yun, ang dami ng ulan Ang dami ng Ako naman ay kabado at kabado. Ay,